ang akala niya buhay pa siya kinabukasan. Yun pala kukunin na ng Panginoon. Mahigit 200. Imagine that. Nung araw na nagkaroon ng matinding aksidente sa Himpapawid. Kaya bawat minuto, ang lesson po doon, bawat minuto, bawat araw na ibigay ang buhay sa Panginoon. Amen po? Kaya itinitiwala natin sa Kanya ang lahat. At sa ating ginagawa, maparangalan ang Diyos. Kasi only God knows. Ang Diyos lang nakakaalam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Hallelujah. Salamat. Buhay tayong lahat. Amen? Purihin ang Diyos. Pinatotoo ko nung Friday, bago ang salita ng Diyos, salamat sa Kanyang kagalingan at proteksyon. Kagalingan dahil ito pong aking balikat ay pag gumanyan, sobrang sakit. Parang sasama ng pakilasa. Pero yun nga po, salamat at may niresetang gamot. Ang umobra lang sa akin ay yung pantapal. Hindi ko sa albularyo. Yun pantapal na may bayad. At purihin ang Diyos. At sana ako'y ite-therapy pa. Sabi, 1,000. Kadamay. Sabi ni Brother Beto, bumulong sa akin Hindi daw therapy, kundi, Brother Beto? Therapy. Hindi na umabot doon sa therapy. At pinagaling na ako ng Lord. Amen. Ang hirap kaya na biglang nasintog Sasakit ho. Tapos pangalawa, kasi sabi ko, kagalingan at protection. Pag magpapatotoo po, ilagay ho ninyo kung anong inaasahan at paano nangyari. Amen po? At yung pong protection, ako po ay may manukan, pipito naman ho yun. At ako po lagi papatuka, lalagay ng tubig doon sa aking maliit na kural ng manok. Alam ninyo, naku, muntik-muntikan na ho. Yun hong pako na nakatingar-ngar, eksaktong-sakto dito po sa gilid ng aking banda-banda ng hinlalaki. Tama-tama ho. Nasa gilid. Buti na lang at hindi na gitna ay pinakita ko sa aking asawa, kay Sister Ruth. Yun hong pako ay kalawangin. Halos nauubos na yung gitna ng kalawang. Sabi ko, naku, kung are ay nagitna, ano kang sakit? Salamat, naroon ang Kanyang protection. Hallelujah. Kaya, purihin ang Diyos sa Kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Alam ko, sa inyo din, may ginawa ang Panginoon. Amen po? Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Ngayon po, ang akin pong paksa, from 1993 na nagpapastor, ngayon ko lang na maiitapik. Pangakong napako. Yun. Ako'y muntik ng napako. Pangakong napako. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. At sa pagbasa ng salita ng Diyos, sundan po ng inyong mga mata. Hallelujah. Mangangaral. Ayan, Ecclesiastes, mangangaral. Sinulat po ito. Pinaniniwalaan na sinulat ni Solomon. Mangangaral chapter 5, verses 1 to 5. Basahin natin ang saliitan para po may bahagi po kayo. Ako muna sa 1, kayo po sa 2, then sabay-sabay tayo sa verse 7. Nakita na po ba? Okay. Mangangaral chapter 5, verses 1 to 7. Ako muna pang mauna, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti at masama.
Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Mabuti pang wag ka nang mangako kaysa mangangako na hindi mo tutuparin. Sabay-sabay po tayo. Kaya gaano man kadalas ang iyong panaginip, gaano man karami ang walang kabuluhan mong salita at gawa, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Tayo manalangin, Lord, salamat po sa iyong salita na muli mahayag, pagpalain po ninyo. Kayo po ang siyang tutulong upang itong mga salita na ito ay maging pagpapala sa bawat isa. Lakaran namin ang iyong kalooban sapagkat ito ang inyong nais. Maraming salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kayo po'y makakaupo na. Ang ibig sabihin ng pangako ay declaration or assurance that one will do a particular thing, that a particular thing will happen. Declaration, tinitiyak na iyong gagawin, mangyayari yung iyong ipinangako, yung iyong sinabi. Someone, sabi doon, assure someone that one will definitely do, give, or arrange something. So, saan kadalasan ginagawa ang pangako? Saan kadalasan? Pag nangungutang. Tama, mali? Sa kinsenas. Di ba? Kapag ikay uutang at sasabihin mo hindi mo babayaran, hindi ka pa utangin. Di ba? Sa katapusan, sa 1 buwan, sa 2 buwan, may darating lang akong blessing, may dadating lang akong pira, sisweldo si ganito, ganyan. Okay? Todo pakiusap. Ikaw na may naawa, pinautang mo. After a month, ano nangyari? Sino na ngayon nakikiusap? Di yung inutangan kailangan ko naman yun. Bakit mo ganaman? Hindi mo bayaran. Tapos sasabihin ko, kung ako'y mayroon, di ibibigyan ko na. Ayun. At pag nagbayad, parang utang na loob mo pa na siya ay nagbayad. So karaniwan yun. Kaya gayon na, utangan na. Baka naman kayo nangungutang. Karaniwan yun kapag ka umuutang. Panahon ng eleksyon, gaano karaming pangako ang ating narinig? May tinupad, pero merong hindi tumupad. Kaya kung papakinggan mo, ang gaganda ng mga sinasabi, pero babantayan, tinupad kaya nila iyon? So, hindi naman lahat ng politiko, pero marami ding politiko hindi tumutupad sa pangako. Tama, mali? Ito pang isa. Kapag nanliligaw. Kapag nanliligaw, lahat na ipinangakaw. Kahit hindi kanya, pinapangako, susungkitin ko ang bituin. Ibibigay ko. Hindi naman kanya yun. Ibibigay daw. Ang gaganda na sinasabi, makuha lamang yung matamis na, talagang sinasabi ang lahat ng magaganda. At isa pa, di sinagot. Saan pa? Pinapangako. Di pag ikinakasal. Yung tinatawag na exchange of vows. Talagang ang pungay ng mata. Ako po ay nagkasal ng napakarami na. Sabi, talagang kalumanay. Talagang lahat ng magagandang sasabihin. Karaniwan, sinasabi ko, sa lahat ng magaganda. Sabi doon sa lalaki, sino ngayon ang pinakamaganda? Di sasabihin ay yung kaniyang pinapakasalan. Ari namang si babae, sa lahat ng gwapo, sino ang pinakagwapo? Di siyempre sasabihin niya, yung kanyang pinapakasal na lalaki. Pwede ganyan sabihin, sa lahat ng gwapo, sino nga ang pinakagwapo? Di yung aking ex.
Naku po, ay di problema yon. Di ba? So, kapag nanliligaw, kapag ka ikinakasal. Kaya mayroong sinulat, hinaing ng nabigo sa pangako. Pakinggan nyo. Pangakong di iiwan, yung pala, hindi iiwang sugatan. Aray ko po. Pangakong walang mamahaling iba, yun pala, iba-iba. Ayan na nga. Pangakong di paluluhain, yun pala, di paluluhain habang bago pa. Habang bago pa. Pangakong ako lay aalagaan, yun pala, aalagaan din ng iba. Pangako na hindi ako ipagpapalit, yun pala, palit-palit at palipat-lipat. Kahugot na rin, I love you noon. Ayaw na ngayon. Oh, sakit. I love you noon. Ayaw ko na ngayon. Ayaw mo na ngayon. Ari pa, ang pinakahuling hugot ng nabigo sa pag-ibig. Pangakong di natitingin sa iba. Yun pala, tingin lamang dahil tinitigan mo na. Oh. Pangakong di natitingin sa iba. Ayun pala hindi na kontento sa tingin at tinitigan na nga. Yan po ang hugot ng nabigo sa pangako. Mga Happy Father's Day pala, mga kasama, mga kaama. Palakpakan natin ng Panginoon sa ating mga ama. Huwag tayong gagaya doon. Yung pangako ay pangako. Ano pa? Kailan pa binibitawan ng pangako? Kapag may tagpuan. Sige, kita tayo doon. 3:00. Ang 3:00 ay naging, anong ganawan? Sabi, di nasa bahay. Dinigdagan pa pagsisinungaling. Nasan ka na? On the way na ako. Pero nagbibihis. Ano kung on the way? On the way ng pagbibihis. Pero yung katagpo, iniisip, on the way, lalakbay na. Para lamang hindi masaktan on the way. Yung pala naman ay nagbibihis pa. O kay bagong gising. Pag-agaw buhay. Di ba? Pag-agaw buhay, ang mahal sa buhay. Sige po, magpahinga na kayo, inay. Magpahinga na kayo. Ako nang bahala. Akong bahala po sa aking mga kapatid. Sige po, para siya sabi, mamatay na kayo. Di ba? Nagbibitaw ng pangako, ako nang bahala. Ay nung nailibing. Bahala na kayo diyan. See? Binitiwang pangako. Pakinig ng mga tao. Alam niyo ba yung setting nito? Itong binasa natin. Nasa templo. Tingnan ho ninyo ang setting. Sabi doon sa chapter 5 verse, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. So alam ni Solomon yung parte ng templo, yung mga pumupunta, yung mga nananalangin, at sa loob ng templo, marami mga prayer, mag-ingat ho tayo sa atin pong pagbibitaw ng pangako. Sa panahon ng kagipitan, sabi ng isang pastor, o nga naman, kapag ang isang tao ay nasa kagipitan kung ano-ano ang pangakong binibitawan. Natila baga kapag sinabi niya yung magagandang bagay sa Diyos at ginawa ng Diyos, gagawin ng Diyos yung kanyang sinasabi, batay sa kanyang sinasabi. Ang dami, sinasabi niya, Lord, magkatrabaho lang ako, magiging tapat ako sa inyo, ako po'y maglilingkod. Pero, nung nagkatrabaho, nawala. Ang dami sinasabi kapag nasa kagipitan, gagawin ko to, gagawin ko yan. At mag-ingat din kapag sobrang saya.
Nakakapagbitaw din ng pangako. Naalala niyo si Herod Antipas? Nung nagsayaw yung anak ni Herodias, nako, ay nasayahang maigi. Si Herod Antipas ay binanggit sa karamihan, humiling ka at ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng kaharian, ng aking kaharian. Sabi ni Herod Antipas, ay ngayon ay bumulong ngayon si Herodias. Sabi doon sa anak, hilingin mo yung ulo sa pinggan ni Juan Bautista. Ay nalungkot ngayon. Itong si Herod Antipas ay nabitawan na ang pangako. Kahiyaan yun at hindi pwedeng bawiin niya yun. Kaya nalungkot siya kasi hindi niya gusto mamatay si John the Baptist. Ayun nga, dahil sa binitawan niyang pangako, ay di pinugutan ng ulo si John the Baptist. Kaya mag-ingat kapag ka ikay sobrang nahihirapan, kapag ka ikaw ay sobrang saya. At sa loob ng templo, hindi mo namamalayan, ang daming sinasabing mabubuti sa harap ng Diyos. Pakinggan po ninyo ito, mga kapatid. Magkaiba ang bigat ng sinasabi sa ginagawa. Hindi po katumbas na kapag sinabi mo ito, kapareho po ng ginagawa. Kaya sinabi po dito, mas maigi pa ho ang pagsunod kaysa maraming handog. Kaya feeling ng isang tao sa loob ng simbahan, kapag ka nasabi na niya ang napakaganda, napasaya niya ang Diyos. Hello mga kapatid, hindi po ganon. Kasi hindi pwedeng madaya ang ating Panginoon. Kaya napakaigi, ang sabi dito, pakinggan. Alam po ba niyo ibig sabihin ng salitang pakinggan dito? May intensyon na sumunod. Hindi lamang basta sabihin, hindi natin namamalayan, paulit-ulit na binibitawan natin ang pangako sa loob ng simbahan. Pero dapat seryosohin natin to. Sabihin natin sa ating katabi, seryosohin natin. Let me give you an example na paulit-ulit na sinasabi ang pangako. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ibang version yata yun. Ito, pangako. Kailan may di kita ipagpapalit. See? Pero ang tanong, after service, baka pinagpapalit mo ang Panginoon. Ay yung pang song leader once again, for the last time, hindi na tinapos. Sabi ng mga, kala ko for the last time na. Once again, paulit-ulit. Kailan may di kita ipagpapalit? Alam ninyo, ang dami. Akala mo ba ang Lord nasihan doon sa napakaraming salita na walang intensyon sa puso na ito ay gawin, na ito ay kanyang lakaran? Ano pa yung sa loob ng church sa ating naririnig? Ang nais ko ay ibigin ka, Jesus. Ang nais ko ay ibigin kang lubos. Ito, mabigat. Anong kasunod? Higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Gaano kabigat na pangako yan? Pero kapag ka sa bibig lamang, madaling sabihin, pero walang intensyong gawin, yun ang ayaw ni Lord. Higit pa sa lahat ng bagay, pero pinagpapalit si Lord. Higit pa sa aking buhay. Paano kapag nasa panganib na, itatakwil mo na, kakalimutan mo si Lord. Sa loob ng church, pakinggan nyo, ang setting po nito nasa loob ng simbahan. Na-observe ni Solomon, ang dami mga panalangin. Ang gaganda, only to impress people. Kaya nga, ang sabi po ni John Bunyan, sabi niya tungkol sa prayer, it is better. Sabi doon, it is better a heart without words than words without heart. Mas maigi pa daw, yung may puso na walang mga salita, kaysa puro mga salita na walang puso. Ang sabi ni Spurgeon, ni Charles Spurgeon, it is not the length of our prayer, but the strength of our prayer that what
makes the difference. Hindi sa haba, hindi sa dami ng sinasabi, kundi nasa lakas ng panalangin. Naalala niyo si Ana? Si Ana po, kumikibot lang ang bibig noon, di naintindihan ni Eli, pero nasa puso niya yung desire, Lord, yung pangako niya. Binitawan ho niya yung kanyang pangako. Tingnan ho ninyo sa 1 Samuel. 1 Samuel chapter 1 verse 11 at 26 at 28. 1 Samuel, let us take a look. Ito po, sa pananalangin may pangako, pero seryoso po ang kaniyang pangako. Yung kanyang desire. Nananalangin siya, hindi impress ang mga tao sa paligid. Totoo ang kanyang prayer. Yung kanyang pag-iyak, yung kanyang paghibik sa Panginoon. Binanggit niya sa verse 11. Sabi niya, ganito ang kanyang panalangin, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung pakikinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi ninyo ako pabayaan, sa halip ay pagkalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa iyo at habang buhay na siya, nakalaan sa iyo, hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. Baog po yan. Pero may pangako siya, Lord, bigyan mo lang ako ng anak. Bibigay ko din sa iyo na siya'y maglilingkod sa inyo habang buhay. No. Tinupad ba niya? Yes. Sapagkat ang sabi doon sa 26, hindi niya kanilimutan, 26 to 28, sabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po ang babaeng nakita ninyo, nakatayo rito noon at nananalangin kay Yahweh. Hiniling ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan nga niya ako. Kaya naman po, inihahandog ko kay Yahweh, siya kay Yahweh, upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos sinamba nila si Yahweh. Tingnan ho ninyo. Nasa kagipitan, nasa pangangailangan, nung nagbitaw ng pangako, hindi lamang para i-bribe ang Panginoon, para dayain ang Panginoon na kapag maganda ito ay sinabi, Lord, kapag ako ay binigyan mo ng anak, ihandog ko sa iyo. Tapos wala pala sa kanyang puso yun. Nasa katotohanan ng kanyang puso na yung pangako niya pag ibinigay. Talagang susundin niya. Alam ninyo, anong nangyari? Tama yung sabi ng Ecclesiastes. Ano ho? Katumbas na kapag ka ikaw ay hindi tumupad sa pangako, hindi ka pagpapalain. Pero kapag ka ikay tumupad sa iyong pangako, i-bless ka ni Lord. Hello? Gusto niyo ba i-bless ni Lord? I-bless ka kapag ka tumupad ka sa pangako. Alam niyo nangyari kay Ana? Basahin natin. Tingnan ninyo. Chapter 2, verse 21. Baog po ito. Nung inihandog niya yung kanyang anak na si Samuel, dahil pangako niya sa Panginoon. Tingnan niyo sa verse 21, chapter 2. Nagkatotoo ang sinabi sa kanila ni Eli. Si Ana'y pinagpala ni Yahweh at paglipas ng ilang taon, siya'y nanganak pa ng 3 lalaki at 2 babae. Samantalang lumaki naman si Samuel sa paglilingkod kay Yahweh. Wow! Pag tumupad ka sa pangako, hindi niya kalilimutan, pagpapalain ka. Alam po ba ninyo, ang minamaliit, masyadong magaan na kasalanan, broken vows. Opo. Broken vows. Kaya nga sabi po ng Panginoon, yung oo mo, maging oo, yung hindi, maging hindi. Kaya nga lang, minsan ating tinataya ang puso, ay, ikaw kayo makakarating, ay, titingnan. Ano ka ibig sabihin ng titingnan? Ano ba yung nasa loob mo? Talaga? Ano ka nasa puso mo? Sabihin mo yung nasa puso, titingnan, pinanguhula. Ay, baka sakali. Oo ay oo, hindi kung hindi. Alam po niyo sa Bible, hindi ka nagkakasala kung hindi ka mangako. Hindi ka nagkakasala kung hindi ka mangako. Tama, mali? Kasi ang pangako, voluntary. Sabihin natin, voluntary.
Hindi ka pinipilit, no? Kung hindi ka mangako, hindi ka nagkakasala, pero bound ka na kapag ka ikay nangako. Tandaan po natin ito. Lahat ng pangako sa tao, pangako sa Diyos. Naalala niyo po yung pilay na ang sabi ni Lord, pinapagaling ka na. Pinapatawad ka na sa iyong kasalanan. Nagtaka yung mga Pariseo doon, wala namang ginawang masama dito kay Kristo. Bakit nag-declare siya ng forgiveness? Kasi yung declaration niya ng forgiveness, gawain ng Diyos. Bakit ninakawan ang kapitbahay, pero nagkasala sa Diyos? Hindi naman ang Diyos ang ninakawan. Kasi lahat ng kasalanan laban sa tao, kasalanan laban sa Diyos. Amen po? Kaya seryosohin natin, kapag tayo nangako sa isang tao, yun po ay pangako natin sa Panginoon. At kapag ka nasa templo, tayo po ay nagsasalita ng mga bagay na gusto nating gawin sa Panginoon, para sa Panginoon, yan po ay pangako sa Diyos. Kaya ang unang puntos na gusto ko pong banggitin, pangakong napako kapag pabigla-bigla sa salita. Makikita niyo yan, verse 2, tinan po ninyo. Kapag pabigla-bigla sa salita, verse 2, chapter 5, sabi doon, huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipinapangako mo sa Kanya, sapagkat nasa langit siya at ikay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. So, ibig sabihin po ay isipin ho nating mabuti. May intensyon tayo na ito po ay gawin. Lagyan ho natin ito ng commitment. Seryosohin ho natin yung ating sinasabi kay Lord. Seryosohin natin yung ating ipapangako sa tao. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat nalulugod ang Diyos sa pagtupad sa pangako dahil ang Diyos mismo ang nagsabi, siya po ay tapat sa pangako. Amen po? Binasa ho kanina, ang ganda ho nung sa huli sa scripture reading. Tingnan niyo po, 138, sa huling talata ng awit. Namarkahon ko agad kanina. Sabi doon, O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang, ano po yung kasunod? Tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. So, idinideklaro natin, ang Diyos ay tapat, siya po ay tumutupad sa pangako, kaya tayo mga mananampalataya, tayo po ay maging tapat sa ating pangako. Maging totoo sa pangako. Huwag po tayo magsisinungaling. Arang sabi po dito, tingnan dito, diyan galit na galit ang Diyos. Galit na galit si Lord kapag ka nangako, hindi mo tutuparin. Dahil yan po ay kabaliktaran sa kanyang katangian. Yung hindi pagtupad sa pangako ay kabaliktaran sa katangian ni Lord kasi kapag nangako si Lord, tinutupad po niya. Amen po? Tama ho ba? Tinutupad po niya. Tapos pag ikay mangangako, hindi mo tutuparin. Kabaliktaran sa kanyang katangian. At ano mo kabaliktaran sa kanyang katangian, yan po ay di nakapagbibigay kaluguran sa Panginoon. Kaya huwag tayo pong pabigla-bigla sa pangako. Ano ho? Pakaisipin munang maigi. Ano ho? Bago po mangangako, lagyan ng commitment. Lagyan ng katotohanan upang tayo po ay pagpalain ni Lord. Pangalawa, kapag gustong suhulan lang ang Diyos. Verse 3, kapag gusto lang suhulan ang Diyos. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. No? Kapag gusto lamang suhulan si Lord. Walang intensyon na gawin yung kaniyang sinabi. Ano ho?
Panalangin sa panahon ng kagipitan. Panalangin sa panahon na merong matinding pangangailangan. Naalala ko yung dinalaw ng pastor. Naikwento ko na rin dito, sabi, di mataas ang lagnat. Sabi niya, Pastor, pag ako'y gumaling, magtatights na po ako, Pastor. Pag ako'y gumaling, wala. Ay di gumaling. Ay sabi, kapatid, iyong naalala yung iyong sinabi na kapag ikay gumaling, ikaw ay magtatights. Sabi ka nung membro, ako may sinabing gayaon. Ay siya, ako yung nagdidelirio noon. Yung pala pangako na nagdidelirio. Ay ako yung nagdidelirio laang noon. Ay nako. Kapag gusto lang suhulan si Lord, alam niyo, hindi natin kaya linlangin si Lord. Alam ng Panginoon yung ating puso. Kaya mas maigi kapag tayo po ay nasa loob ng templo, pinakamaigi, yung ating bibitawang mga salita kay Lord, ating lalagyan ng commitment. Seseryosohin natin ang bawat sasabihin sa harap ng Panginoon. Pwede po ba yon? Alam niyo po ba, nais ng sumulat na ito, i-bless po tayo. Kasi parang maliit lamang na, hindi tumupad ng pangako, just a mistake, pero ang totoo, ito po'y kasalanan. Yan po, napakatindi ng sinabi po dito kasalanan po talaga. Kaya kapag tayo po ay may binitawan, sa ating mga kausap, mga pangako, gawin po natin. Ito'y sa ikabubuti po natin. Yung pong mga salitang bibitawan natin, mga kapatid, seryosohin natin. Sa kaibigan, sa asawa, sa anak, anak, huwag ka na sumama. Bibigyan na kita ng ice cream. Pagdating ko, bibigyan kita ng ice cream. Ito nga yung bata ay antay na antay. Tatay, nasa ng ice cream? Pasensya na, natunaw. Kahit po sa mga anak, maging totoo tayo sa ating pangako. At kung kayo ay maging presidente, meron dito maging politiko someday. O yung mga kasalukuyang politikong Kristiyano, maging totoo sa mga pangako. Amen? Parang kukunti ang gusto maging politiko. Maging totoo sa politiko. Mga kabataang manliligaw. Mga kabataang gustong mag-asawa, magsabing amen. Galing kampyata, yun. Yung mga bibitawan yung salita. Pero kapag kayo ay nasa tama na. Saludo ko sa inyo mga kabataan. Pagka kayo manliligaw, at yung mga may asawa na, balikan ninyo yung pangako nung nakaraan. Baka naman medyo nagkukulang, balikan. Pwede kayong bumawi. Mrs., ako'y na-realize ko, narinig ko yung mensahe, ako'y medyo nagkulang, ako'y babawi, patawarin mo ako At hindi ko nagawa yung ibang pangako ko. Babawi kay Mrs. Ano ba sabi ko? Kay Mrs. Babawi. Yan. Hindi pa naman huli ang lahat. Tama. Kapag uutang, ito pa rin sa pangako. Pangako ay pangako. Amen? Yeah. Pangatlo and last, kapag mangmang ang isang tao. Napansin ninyo, yung mga pangakong napako, kamangmangan po yun. Yan po'y kabahayagan ng kamangmangan. Sapagkat ang sabi dito sa verse 1, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos, ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang. Ano po ito? Yun po bang pinapakita lamang niya yung kanyang mga handog only to impress people pero
pagsunod sa kanyang puso. Kaya sinabi po dito, mas maigi ang pagsunod kaysa mga handog. Binanggit sa verse 3, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Nabasa ko pong isang Bible scholar, nagbigay siya ng illustration. Meron po ba dito na naginip na ang daming trabaho? Maraming ginagawa. Ibig sabihin ba, pagkagising mo, masipag ka na? Ako'y nag-asaro sa aking panaginip. Grabe, ang dami kong ginawa. Ibig sabihin, masipag na ako? Ako po'y nanaginip. Napakaraming kwarta. Ibig sabihin ba na pag-gising ko, mayaman na ako? Sabi ko, ma, nasa na yung mga kwarta aking na panaginipan? Ibig sabihin ba, mayaman ka na? Hello? Nanaginip ako na ako'y nalipad. Ibig sabihin ba, ako ay may pakpak na, akalipad. Sa dami ng panaginip, sa dami ng mga gustong gawin, Lord, itong gusto kong gawin, ganito, ganyan, ganito. Ibig sabihin, committed ka na, devoted ka na kay Lord. Hindi po ganon. Yun ang sabi ng isang Bible scholar. Ganda po. Nagpapakita lamang po dito na maging matalino tayo sa ating mga sinasabi at nilalagyan ng commitment na ito ay gawin. Verse 4, sabi dito, sabi na ito'y kamangmangan, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Kamangmangan po sa harap ng Diyos kapag hindi ka tumutupad sa pangako. Yun po ang sabi ng Bible. Hindi po ako may sabi. No, si Lord ang may sabi. Ang sabi po dito, kapag ka hindi tumupad sa pangako, una, ito po, pinahayag, hindi dyan nasisihan si Lord. Hindi nalulugod ang Panginoon. Kaya kahit ito'y pangako sa kaibigan, kapitbahay, kung kanino man, mga kapatid, be reminded of this. Ito po ay hindi magaan. Yung broken vows ay hindi po magaan. Ito po ay kasalanan. Sabihin natin po, kasalanan. Ay, napakaliwanag ho. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka, pagkatapos babawiin mo, sa ganyan galit na galit ang Diyos. Kaya, kung tinitingnan mo, ay, yun naman pangako laang. Hindi po. Seryoso si Lord po dito. Seryoso po si Lord. Sabi doon, di nalulugod ang Diyos, nagkakasala sa Diyos, galit dihan ang Lord. At ang pinakahuli, tingnan po ninyo, kung magkagayon, di niya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Anong konteksto? Hindi pagtupad sa pangako. Gusto natin, pagpalain tayo ni Lord. Wala dito magsasabi, ayaw pagpalain ni Lord. Lahat tayo gusto pagpalain ni Lord. Amen? Gusto natin malugod si Lord. Siya ang masiyahan. Pero ang dami sinasabi na gagawin, hindi naman ginagawa. Mga kapatid, ito na yung pagkakataon na atin pong pakaingatang maigi yung ating mga binibitawan, yung ating mga pangako, yung ating mga sinasabi, yung mga gagawin. Sabi doon, ang pangako ay declaration, assurance. Kailangan hanggang puso yan. Talagang pinag-isipan. Hindi lamang para masihan ang ating kausap. Kapag ka magaganda ang pangako, napakatamis po. Napakatamis pakinggan ang pangako. Sobrang tamis. Parang mangga na 120 ang kilo. Kasi pagka yung mga 50 pesos, pagka yung mga 40 pesos ang kilo ng mangga, ay siya, yan ay may mga kurikong siguro.
Yun ho ay, yun ay term ho noon, ng mga mangga. May mga tama. May mga, siguro yung mga, lamiktak na. Napakatamis. Wow! Kapag nakikinig tayo, wow! Para kang dinaangat. Ang sarap pakinggan. Pero pag hindi tinupad, yung tamis ay nagiging kapait. Asa na yung pangako mo? Na di mo ako iiwan. Yung pala hindi iiwang sugatan. See? Gusto natin din yung pangako sa atin ay tinutupad. Gusto natin yun, tama? Yung pangako sa atin ay tinutupad. At yun din naman ang ating gawin sa kanila. Yung gusto nating gawin sa atin na tuparin ang pangako natin, tutuparin din natin sa kanila. Kasi kapag tinupad mo ang pangako mo sa iba, nalulugod ang ating Panginoon dahil siya ay tumutupad sa pangako. Ang Diyos po natin, tapat sa pangako. Kaya gusto niya ang kanyang mga anak totoo rin sa mga pangako. Napakabuti ng ating Panginoon. Gusto niya pagpalain po tayo. Kaya kahit sa pagsasalita, gusto niya tayong lahat kanyang pagpapalain. Maging totoo sa pananalangin. Pag pinuri mo siya, hindi lamang pinuri mo siya sa nguso mo, sa bibig mo. Pinuri mo siya mula sa kaibuturan ng iyong puso. Kapag sinamba mo siya, hindi lamang para iparinig sa mga tao ang iyong mga magagandang salita, kundi laman ng iyong puso ang itaas at parangalan ang ating Panginoon. Alam po ba niyo kung bakit nakikita ang hypocrisy sa pananalangin? Kapag ka sa pribado, walang prayer. Pero kapag ka sa publiko, sobrang haba ng prayer. Anong nangyari? Na kapag ka mayroong prayer sa publiko ay sobrang haba. Nagka-audience lamang, sobrang haba. Pero sa pribado, ni walang panahon sa pananalangin. Ano niyo man tawag sa Bible doon? Hypocrisy. Kasi sa pribado, walang audience. Ang Diyos lamang. Tama? Pero bakit sa public gathering, nagka-audience lamang, humaba ang pananalangin? Ibig sabihin, yung kanyang prayer only to impress people. Hello? Tama po. Kaya nga sa pribado, pwede mong pahabain ang prayer mo dun eh. Huwag kang mananalangin sa CR kasi may gagamit na iba doon. Pwede mong pahabain ang iyong prayer. Walang maabalang program. Hindi ko sinasabi dito na huwag mong pahabain ang iyong prayer sa public gathering. Hindi ko po sinasabing ganoon. Kundi yung hypocrisy tatanggalin. Kung ikay mahabang nananalangin sa public gathering, be sure, mas mahaba ang panalangin mo sa panahon na sa pribado ka. Yung ginagawa mo sa pribado, extension lamang yung ginagawa mo dito sa public gathering. We are here not to impress anyone, but the Lord who gives us life and blessings. Amen po. Amen. Gusto ni Lord, totoo ang ating sasabihin sa Kanya. Totoo yung ating ipapangako sa Kanya. Dahil ang Diyos ay karapat-dapat ng papuring tunay. Kasi tunay siya sa ating mga buhay. Tayo po'y tumayo. Awitin natin itong, hindi ito tungkol sa atin na ipapangako sa Kanya, hindi po. Kundi sa Kanyang kagandahang loob at pag-ibig, awitin natin, kay buti-buti mo, Panginoon. At sana yung kabutihan na ito ng Diyos sa atin, na ipinaparanas, pag nagbitaw tayo ng salita tungkol sa ating gagawin sa Kanya, tungkol sa ating pong ministeryo sa Kanya, lalagyan natin po ito ng commitment. Lalagyan po natin ito ng katotohanan sa ating puso na hindi lamang basta sinabi. Kundi, Lord, dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong pagmamahal,
karapat-dapat ka ng aking tunay ding pagmamahal. Salamat po dahil ikaw ay tapat sa iyong pangako. Napakaraming pangako ang Diyos. Alam niyo, isa sa pangako niya na ating iniintay na gagawin niya. Siya'y muling darating, dadalhin sa kanyang piling na wala ng sakit, wala ng karamdaman. Gagawin niya yan ng ating Panginoon. Dahil siya'y Diyos na tapat, Diyos na mabuti, Diyos na dakila. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Di buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung Opo, di kailanman kayo nagkulang. Kami ang nagkukulang. Kami ang sumasablay. Pero salamat, kayo'y Diyos na tapat. Hallelujah. Patawarin kami sa mga pangako na di namin nagawa. Di namin natupad. At tulungan makapagsimula sa makatotohanan ng mga pagsasalita, pagbibitaw ng mga pangako sa mga tao at sa inyong harapan. Hanggang pinupuri, sabihin natin mula sa ating mga puso na tunay natin siyang pinupuri, tunay natin siyang sinasamba, tunay na siya itinataas sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa may katotohanan sa puso, ating sabihin, pinupuri. Oh Lord! Oh Lord, hallelujah! Oh Jesus! Ng Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang muling awitin, pinupuri. Totoo sa iyong puso, totoo sa iyong buhay, na parito ka talaga para purihin ang Diyos. Not to impress anyone, but to glorify God. Hallelujah. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa katapusan, pinupuri. Come on, hallelujah. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Hallelujah. Mahal, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos sa akin ay nagmamahal. Nangako ang Panginoon ng kalakasan sa panahon ng panghihina. Naranasan mo ba ito? Nangako ang Panginoon na hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Naranasan mo ba ito? Nangako Siya na Siya ang magpuprovide ng iyong pangangailangan. Naranasan mo ba ito? Nangako ang Panginoon na ikaw ay mamahalin, na ako ay mamahalin. Nadama mo ba ito? Hindi ba mabuti ang ating Diyos? Sinabi ng banal na salita ng Diyos, purihin ang Panginoon dahil ang pangako niya, tinutupad niyang lahat.
At meron pa siyang mga pangako na atin pong inaasahan. Ako'y nakatitiyak, tutuparin niya maging ito sa ating mga buhay. Salamat, meron tayong Diyos na kapag nangako, ginagawa niya. Hallelujah! Naranasan natin ang kagalingan ayon sa kanyang pangako. Siya ang hihipo, siya magpapagaling sa ating karamdaman. Naranasan mo ba ito? Oh, hallelujah! Mga kapatid, maging totoo din tayo sa ating mga salita, maging totoo rin tayo sa ating pangako. Dahil dito nalulugod ang Panginoon. Dito napaparangalan ng Panginoon. At hindi siya liko sa kanyang pangako. Ang sabi niya, pagpapalaing kanya. Pag maging totoo ka sa iyong pangako, pagpapalaing kanya. Yan ang nais ng Diyos. Kung nais mo na ikay pagpalain, mga kapatid sa Panginoon, lalong gusto ni Lord na ikaw ay pagpalain. Magkaroon ka ng commitment. Magkaroon ka ng determination na bibitawan mong salita, mga pangako, gagawin po natin. Hallelujah, Lord! Salamat po sa paalala ng iyong mga salita na sa oras na ito, O Diyos, hindi maging magaan sa amin na basta-basta lamang di tutuparin ang mga pangako. Salamat po. Pinaalala mo sa amin ang kahalagahan ng pagganap, pagtupad sa mga pangakong binibitawan. Tulungan niyo kami dahil kung sa aming mga sarili hindi namin ito kaya. Tulungan niyo kami sa tulong ng Espiritu Santo na kami maging tapat sa aming mga salita. Salamat po. Sa pamamagitan nito, ginagawa mo kaming daluyan ng pagpapala. Sa kapurihan ng iyong pangalan, O Diyos, sa mga salitang binibitawan, O Diyos, ang nais namin, ikaw ang tanging maparangalan. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sa inyo ang parangal, sa inyo ang papuri, sa pangalan ni Jesus, at ang lahat nagsabi ng Amen. Amen. Amen.